Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid star viewers? Welcome back. I love you guys and I miss you all. Palagi po iyan. Shout out sa lahat ng mga palagi ang nanonood dito sa aking reading. Any of my tarot reading videos, maraming salamat po sa mga supportive viewers ko dyan. Thank you po sa inyong lahat. So ang reading na ito is may taong magbabalik sa buhay mo. So we'll find out kung ano yung intention ng taong ito sa inyo. And at least malaman natin kung ano ba talaga and why this person's coming back to your life. Alright? Spirit Angels, sino tong taong magbabalik sa ating mga collective? Hold on. Spirit Angels, sino tong taong magbabalik sa ating mga collective? Who is this person? Okay, ang taong ito ay habulin. Habulin ng utang. Siguro gwapo, maganda itong taong ito, foreigner. So habulin talaga siya kasi foreigner, ano? Magbabalik siya sa buhay mo. Taurus, Scorpio, Cancer. So guys, as a reminder, this is collective reading. Kunin nyo lang po mga kapatid kung saan ka nakaresonate. Kung hindi naman para yung sa iba, collective reading po ito. Wag lang po natin lahatin. Year of the Ox. Ang taong ito ay pinanganak during Year of the Ox. And makulit. This person's very silly, ano, makulit. Mahilig sa matangos na ilong. So again, this could be you. Mahilig ka siguro sa matangos na ilong. Or like again, foreigner, no, matangos ang ilong. And this person also mahilig din sa matangos na ilong. Okay. And that's why this person's coming back. Dahil ikaw siguro collective ay may magandang ilong. Vlogger. You might be dealing with a person na vlogger. Lagay na natin ito dito. No pa, matanda pa sa'yo. There will be an age gap between the two of you. Again, Scorpio. Confirm. This Scorpio is Scorpio. Ano ba yan? Scorpio magbabalik sa inyo. Virgo. Wow, ang dami nating ano dito zodiac signs. Makapal ang labi. Okay, makapal ang labi ng taong to sinungaling. This person could be may pagkasinungaling, ano, magbabalik sa buhay mo. Chick boy, chick girl, again. Siguro sinungaling dahil chick boy, chick girl, marami siyang kinukulit. Like again, meron tayong makulit, ano. Isa ka siguro sa kinukulit niya. Boyfriend, girlfriend, could be your boyfriend, girlfriend, magbabalik sa buhay mo. Ex. Okay. Maingay, again, malakas talaga dito, maingay, makulit. Annoying, may pagka-annoying itong taong ito. Aquarius, wow. Papansin, ano ba yan? Papansin, annoying, makulit, andyan na sa kanya. Ay nako, magbabalik talaga. Meron ako nakukuha ang energy na pagbabalik itong taong ito, gugulo ang mundo mo ulit. Searcher, so this person could be a vlogger, searcher, or I don't know what kind of searcher. Siguro nagre-research, isa siguro siya sa nagre-research, no, o naghahanap ng katuwang sa buhay, and isa ka sa nakikitaan niya na pwedeng-pwede ka sa kanya na maging forever. So that's why this person, maybe this person have realization, mga kapatid, na magbabalik siya sa buhay mo dahil maybe another chance, no? Realization na mabuting tao ka pala, pwedeng-pwede ka, attractive ka pala, whatever is, alamin natin kung anong na-realize ng taong ito kung bakit siya magbabalik sa buhay mo. Alright, Spirit Angels, anong na-realize ng taong ito kung bakit siya magbabalik sa ating mga collective? Ano yung mga na-realize niya? Okay. Okay. The Devil, Five of Cups, Obsession. Ang taong ito ay na-obsess. Nakukulong siya. So, maybe this person feeling stuck. This could be marriage. Maybe partner ninyo magbabalik, exes. Yeah. Pero ito parang hindi siya naging totoo. Maybe that time, like again, this could be your ex-partner, or maybe this person might be married before. Yeah, and somehow, hindi siya naging totoo sa nararamdaman sa inyo. So, kaya itong taong ito magbabalik sa buhay mo dahil na-stuck. Na-stuck siya dahil hindi siya naging totoo sa iyo. And maybe kailangan ng closure, kaya magbabalik ang taong ito sa inyo. So, I'm also getting like,
Yeah, magbabalik siya sa buhay mo dahil na-realize niya na ikaw palang gusto niyang harapin, ikaw palang gusto niyang kasama sa altar, papakasalan. Siguro may bawal dito. Wow. May bawal na pag-ibig. Realization na ikaw ang gusto niyang pakasalin, kaya lang stuck siya. Siguro in a relationship na sa iba. Kahit na ano na siya nakakulong na siya magbabalik at magbabalik pa rin siya sa buhay mo. No matter what happened. Kaya nga siguro kinukulong niya sarili niya sa pag-iinom. This person can't get over you. Napaka-obsessed niya sa'yo. Kahit nga siya mismo hindi niya alam kung ano ang meron sa'yo, kung bakit obsessed na obsessed siya sa iyo. Siguro ikaw din kapatid, marami ka ring mga admirers You are a kind of person na, I don't know, secretive or something special about you. There's something about you strongly, energetically na people are so drawn to you. Malakas ang hatak mo sa mga taong ito. Hindi lang isang taong obsessed sa'yo. Marami pa. But this is very specific here that this person is coming back, returning. Kahit mayroon naman dito, kahit ilang beses na siyang pabalik-balik sa'yo, kinukulit ka, kahit na ina-annoyed, meron kasi ditong annoying. Magbabalik at babalik pa rin siya sa buhay mo, no matter what. This is very strong energy from this person or for you. Ilang beses mo na siyang itinaboy, hindi ka usapin, ayaw mo sa kanya, hindi pa rin siya susuko. Kahit na sabihin natin na this person against the world, or siguro pamilya niya against sa kanya, lalaban siya para makalabas at babalik sa buhay mo. Kasi na-realize niya, I don't know, there's something about na this person doesn't know, struggle siya sa emosyon niya, sa nararamdaman niya, kasi bawal malakas din ditong bawal. Maybe committed ka na rin, may bawal sa'yo, hindi ka pa ready. But this person deep down, nasasakal na siya, nasasaktan na siya, drowned. Nadadrown na siya. Siguro may mga alaala, I think may mga alaala na na-stuck sa kanya na hindi pa siya makapag-let go. But you are the one that this person wanted to be their spouse. Okay? Siguro like again, this could be the person na low esteem, or I don't know, this person could be married or you could be married, or somehow is may bawal talaga sa inyo. But I don't know, something about like nadodrone ang taong ito sa inyo. There's something special. Kahit siya mismo, hindi niya alam kung anong meron sa inyo, mga kapatid. Alright? Yeah. Siguro, nasaktan ka ng taong ito, pinapagalitan ka ng taong ito, maybe from the past, I don't know, late realization. This could be a late realization na hindi ka niya pinapahalagahan noon, but ngayon, it's too late na. Gusto niya magbabalik sa'yo, kaya lang bawal na. Siguro, you yourself, ayaw mo na sa kanya. Dahil lasinggero siguro siya, nananakit, sinasaktan ka siguro physically, emotionally, whatever it is, ayaw mo na sa kanya, ayaw mo na siyang harapin, you'd rather to be alone. Yung iba dito. But there's this person still fighting, no? Lumalaban pa rin siya para makalapit sa'yo. Like again, you could be dealing like a cheater. So, I don't blame you, mga kapatid, kaya ayaw mo na sa kanya magbalik pa. Yung iba dito. Alright, alamin pa natin. Okay. Let's find out. So, that's the reason, mga kapatid, kung bakit magbabalik ang taong ito sa ating mga collective, So, let's find out ano ang intensyon ng taong ito sa pagbabalik ng ating mga collective. Okay. So, again, yung feelings niyo dito, mga kapatid, most of you here, ayaw mo na sa taong ito. Ayaw mo siya dahil siguro committed ka, married ka na, or you choose yourself, you'd rather to be alone, or
ayaw mo sa kanya, or siguro married na siya or married ka, vice versa. Okay, maybe you need healing in this person as well. Siguro discouraged ka sa taong ito dahil lasinggero, or baka mahilig ito sa malaking dede. Ang weird ano, kasi parang nipple ng babae. Anyway, wag tayo mag-focus dyan, okay? But anyway, siguro katawan lang habol sa'yo dahil malaking suso ka o ikaw itong babaeng nanonood. I'm sorry guys ha. And siguro, alam mo kung anong habol ng tao ito kaya ayaw mo siyang mapabalik sa buhay mo. Or baka isa to sa mga chick boy, no, na mahilig. Yeah. Mahilig sa babaeng magandang katawan and ginagamit ka lang kaya ayaw mo nang bumalik pa sa kanya. And you deserve to treat beautifully and be with respect. And meron siguro dito marami ng mga lalaki o babae na inaayawan mo, yung iba dito. So, hindi tayo mag-focus sa isang gender ha. Mixed gender po tayo dito mga kapatid. Okay? Ano pa? Anong intensyon ng taong ito sa ating mga collective? Bakit siya magbabalik? Intensyon ng taong ito sa ating mga collective? Okay, magbabalik siya dahil maybe may anak kayo. Magbabalik siya dahil still missing you from the past. Friendship, dahil may friendship kayo. Or siguro may animals kayo, may aso kayo, parehas kayong nagtutulungan sa asong ito. Or pusa. Magbabalik siya dahil siguro tapos na yung nag-i-end sa kanyang, I don't know, karelasyon. Dahil nagkaroon siya ng freedom, may nag-i-end sa kanya eh. Maybe this person's being guided towards you. Siguro magbabalik siya dahil gusto niya ng closure. Magkaroon kayo ng pag-uusap. Dahil nakapag-move on na siya, sabihin natin, siya ito nakapag-move on na, siguro ikaw, I think, I'm getting like, you, collective, I think there's still pain inside you. Siguro natatakot itong taong ito na harapin ka or sabihin natin na gusto ka niya kausapin, nag-message siya, tawagan ka, nagpaparamdam sa'yo, pero ikaw itong umaayaw. Ramdam na ramdam niya yung sakit mo, yung galit mo, at sa kanya nakapag-move on na yung iba dito, yung iba naman, hindi pa siya makapag-move on dahil yung galit mo andyan pa rin. Gusto niya yung maibsan, gusto niya yung magkaroon kayo ng katahimikan. But malakas pa dito sa inyo ay galit na galit pa sa taong ito. Na hindi ka pa ready na harapin ang taong ito. Yeah. But this person here, yeah, is willing to move forward, makapag-move on na, mag-end na itong paghihirap. Yung iba dito, pabalik siya, baka mag-offer siya ng papapasal, siguro ayaw mo sa kanya dahil, like again, personality, annoying, makulit, or lasinggero, o siguro dahil sa edad niya, matanda na, ayaw mo sa kanya. Okay. Or siguro mas pinili mo pa yung future mo kaysa sa taong ito. I think you can see a better future rather than this person or being with this person. Or rather than to face this person. Yeah, you choose your hope, you choose your future. Mas nagiging mas pinili mo ang iyong kinabukasan or magandang kinabukasan, a brighter future. Siguro yung iba dito hindi mo nakita yung magandang bukas sa taong ito or wala ka talaga magandang or siguro like a feelings not like a love. Kasi hindi ka pa siguro nakapag-move on pa from past, I don't know, like trauma. May mga trauma ka na siguro kaya takot kang harapin ng taong ito or magpakasal or in a relationship. That's why you turn down this person or ayaw mo makipagbalikan sa kanya or ayaw mo siyang harapin muli. Whatever the past was, mga kapatid, you'd rather to move forward or ayaw siyang kaharapin. Meron kasi dito na namimiss mo siya. Siguro nagkahiwalay kayo dahil sa third party. Yeah. And you are living with so much hope. Mas pinili mo yung finances mo, yung career mo. Happy-go-lucky. Kahit single ka, mas okay pa siguro kung single ka, no? Meron itong, kahit, like again, kahit married ka dito, committed na,
Yeah. May bawal sa inyo eh. Hindi pwede. Even if this person's coming back. Let's find out, should you face this person kahit na magbabalik siya? Spirit Angels, tama bang kaharapin o kausapin muli ni collective ang taong ito pag magbabalik ang taong ito? Okay. Hold on. We have here, yes. Unexpected financial windfall, lump sum, will deeds, trust funds, inheritance, solid foundations. Like again, yes. Maybe itong taong ito makakatulong sa iyo financially or family. To build a family. To build a new relationship. Stability. Single mom, single dad, kahit na matanda itong taong ito, this is a good sign for you, lalong-lalo na kung foreigner, it doesn't have to be, but this person will help you to build a stability, financial stability, family stable. Give this person a chance. I know may mga trauma kayo, yung iba dito, but this person could help you in the nearest future. At least partnership. Maybe the thing is na ayaw mo sa kanya is baka may pagkasilaw sa itong taong ito. Yeah, that's another sign. So it's up to you mga kapatid if you want to talk to this person again. Kasi magbabalik siyang muli. Like again, gusto kayong pakasalan, magkasama kayo. Meron kasing mga good opportunity and warning sa inyo. Kung magkasama kayo ng taong ito, yes, financially stable ka, money will be there, but yun nga lang, ang taong ito ay may pagka-insecure. So, baka magiging siloso masyadong itong taong ito. So, it's up to you if you want to be with this person. Yeah. Yung iba naman dito, resisting change, averting disaster, avoiding tragedy, delaying the inevitable, avoiding loss. So, this could be also yes, changing. So, it's time, no? Wag nating iwasan or let's stop to, kailangan iwasan na natin tong avoidance, no? Yung pag, sabihin natin na harapin ang taong ito. Iniiwasan mo siya palagi, but you need to face this person because it's meant to be na harapin ang taong ito. It's time to change this habit. Kasi kung the more na iniwasan mo siya, mas nagiging mahirap ang maging sitwasyon mo o ninyong dalawa. Or this could be a father or a mother of your kids kung may mga anak kayo sa taong ito. Or ex-husband, ex-wife, no? Or ex-partner, harapin mo siya. Kailangan may mag-e-end dito sa sitwasyon na ito. Nagbabalik ang taong ito dahil this person is being guided to face you. Na magkaharap kayo pareho. Yeah. You need to stop resisting the changes. Huwag niyong iwasan itong mga changes dahil this is meant to be. Itong new changes. Face this. Be strong. Huwag tayong mahiya. Ipakita mo sa kanya kung ano ka or kung sino ka. Relationship, new relationship or closure, pag-uusap, excess, I don't know guys. Ikaw lang nakakaalam. I do hope nakaresonate ka dito mga kapatid and hanggang dito na lang and you know what? Let's get a message, one more message from the universe. How about this? Okay. Spirit Angels, you know what? Okay, so that is your advice, no? Like again, yes, double yes, face this person. Okay. Be strong, follow your instinct. Oras na para harapin itong mga takot. Okay. And I think proper closure na rin Yeah, lalo-lalo na kung may mga anak kayo. Alright, time. It's time. Yes, this is the time for you. You are trying so hard, so give it a time. So yeah, it's time mga kapatid. Give it a time. Give it a time to face this person, an opportunity, or have conversation. Maybe it's time to end the situation between you and this person. Kung ano mo itong kinakaharap mo, itong tao magbabalik, oras na. That's why this person is coming back. Because it's time. It's time to face this person. It's time to face the reality. Don't change this or stop resisting the changes. Kasi the more na
iniiwasan mo itong pagbabagong ito, naharapin mo siya, mas lalong magiging mabigat ang iyong sitwasyon. Ang iyong kakaharapin pa. So, you are giving a chance, mga kapatid, to face whoever this person is. Okay? So, hanggang dito mga kapatid, and I do hope na nakaresonate kayo. I love you guys, and I'll see you guys in my next reading. Please leave your comment below what you think about this reading. At ako po ay natutuwa na mabasa ang inyong mga mensahe doon. And thank you sa lahat. And I'll see you guys in my next reading. Thank you and bye.